Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan, shoutout po muna sa super na matulungin at napaka-machong musikero at master sa YT na si Master Uragon. Shoutout din kay Kois Senkix TV na updated sa mga bago at nakakapoging mga sapatos. At syempre, shoutout din kay Lodi Tribu 4 na Pet Malu gumawa ng mga original songs. Sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon na batiin ang aking tatay na nag-celebrate ng kanyang birthday last Wednesday. Kaya po Tuesday tayo nakapag-premiere. Happy birthday po Tatay Roming. Siyempre marami pa tayong itutumbang kabayong pula sa mga darating na taon. Kaya stay strong lagi, tatay. Happy birthday po. Nagkagulo sa Barangay Payapa dahil sa pagkawala ng isang bata. Kasama nga po namin si Patrick kanina nung kumanta kami sa tapat ng bahay ni Aling Nelia. Pero bigla po siyang nawala. Akala namin umuwi na siya kaya kami na lang po ang nangaruling. Paliwanag ng batang lalaki sa mga magulang ng kaibigang nawawala. Ang mabuti ho siguro, magpatulong na ho kayo sa mga tanod. Baka kung saan lang siya napasuot o kaya naman naayang mangaruling sa malayo. Mungkahi ng ina nito. Ganun nga ang ginawa ng mga magulang ng batang nawawala. Sinamahan naman agad sila ng mga tanod na naka-duty. Parang nangyari na to. Tama ka, pare. Ganito rin ang ginawa natin paghahanap sa apo ni Nana Lucia ng 1 taon. Tangina, kinikilabutan ako. Tayo rin ang naka-duty noon. At tayong 4 din ang nakasakay dito sa patrol. Tumigil nga kayo. Baka may makarinig sa atin, mapagtawanan pa tayo. Nagkataon lang. Nagkataon? Yan ang mas nakakatakot. Tama na yan. Magsibaba na kayo at magtanong-tanong. Habang naghihintay sa inyo, magtatanong-tanong na rin ako dito sa malapit. Walang nangyari sa ginawa nilang paghahanap. Pabalik na sila sa outpost nang may mapansin. Pare, si Nana Lucia yun, di ba? Natuon sa iisang direksyon ang paningin nilang lahat. Hating gabi na. Nana Lucia! Ikinagulat ng tatlo ang pagtawag na iyon ng kasama. Lalo na nang ihinto sa tapat ng daang kalabaw ang patrol na kanilang sinasakyan. Natigilan ang matanda at dali-daling pumihit pabalik. Sumampa sa daang putol at nagmamadaling na maybay. Teka lang ho! Halika na pare. Nagtatayuan ang mga balahibo ko sa lugar na to. Bumalik na tayo sa outpost. Pag-aaya ng isa na sinang-ayunan nilang lahat. Hindi na nga nito hinabol si Nana Lucia. Muli na lamang pinaandar ang sasakyan pabalik sa pinanggalingan. Nailipat na sa mga pulis ang report tungkol sa batang nawawala. Naging mainit na usapin sa kanilang barangay ang tungkol dito. At nagsimula na rin ang iba't ibang haka-haka sa bawat tambayan, sa bawat tindahan. Hindi kaya si Nana Lucia ang ganitong panahon din ang mawala si Butoy at nakita sa loob ng balon. Baka siya ang kumuha kay Patrick at Mariosep. Ano ba yung sinasabi nyo? Hindi na kayo naawa dun sa matanda. Nag-iisa na nga sa buhay, may sakit pa. Pero ayun at pinag-iisipan nyo pa ng masama. Malaking bola si Patrick at matabang bata. Imposible. Bakit magiging imposible, Aling Atang? May bertudo ang magkukulam. Hindi niyo ba narinig ang kwento ni Banong? Nung isang gabi raw na nagro-ronda sila, nakita niyo lang
nag-iikot-ikot sa paligid yung si Nana Lucia. Oh, ayan na pala si Banong. O siya natanungin nyo para maniwala kayo. Nawala ng imik ang mga nakatambay sa tindahan at pare-parehong inabangan ang sasabihin ng tanod na papalapit. Hindi kami sigurado kung palagi siyang lumalabas sa daang kalabaw kapag gabi, pero totoong nakita namin siya at nang tawagin namin, nagmamadaling naglakad palayo. Nagulat pa nga at saka parang takot na takot. Hindi na namin sinundan dahil napakadilim doon. Hindi rin namin kabisado ang daang putol. Kinilabutan nga kaming lahat nang makita namin nalilisik ang mga mata niya. Marami na rin report sa amin na nanghahabol daw siya ng mga nagdaraan doon at nambabato pa nga raw. Totoo yun! Sabi ng isa sa mga babaeng nakikinig. Hindi nga nakapagsimbang gabi yung anak ko at ang mga barkada niya dahil hinabol ng matandang yan. Nilagnat nga yung best friend niya dahil sa takot. Nakatayo raw sa daang putol yung si Nana Lucia at nanghaharang ng dumadaan habang hinahampas sa lupa yung hawak na siit. Ang patotoo ng tanod na sinigundahan ng ginang ang nagpalakas sa hinala ng mga nasa umpukan. Nalaman ng pamilya ng batang nawawala ang tungkol sa bagay na yon, kaya ng umagang yon, kasama ng ilang tanod, nagtungo ang mga ito sa daang kalabaw. Kasunod ang ilan sa mga kapitbahay na gustong makasagap ng sariwang balita. Habang binabaybay ang daang putol, ay nag-uusap na ang mga ito kung ano ang gagawin. Huwag kayong magpapahalatang siya ang pinagsususpetsahan natin. Kunwari, magtatanong lang tayo. Bibiglain natin siya para di niya tayo mapaghandaan. Malakas ang kutob ko. Nasa daang kalabaw nga ang anak niyo. Pero kailangan muna nating makasiguro. Oo, Banong. Halos sabay-sabay na sagot ng mga magulang at ilang kaanak ng batang nawawala. Malayo pa ay namataan na ni Nana Lucia ang mga paparating. Lumikot ang mga mata niya at hindi na malaman ang gagawin. Lumabas siya sa loob ng bahay at tumayo sa may tagiliran kung saan naaabot ng paningin ang harapan at likod bahay. Sa panggagalingan ng mga kabarangay at ng balong natatalukbungan ng lumang yero at malalaking sanga ng punong kahoy. Sunod-sunod ang kanyang paglunok at balisang-balisa. Patunay ang pagpapaikot ng laylayan ng itim na balabal sa dulo ng daliri. Hindi niya malaman kung tutunguhin ang balon o kung sasalubungin ang mga paparating. Kung tatayo sa gitna ng daang putol at ang hinawakang siit ay ihahampas sa pilapil o kung dadampot ng mga bato at ipupukol upang pigilan ang mga ito sa paglapit. Nagbulungan ang magkakapitbahay pagkakita sa nakatinging matanda. Ngumiti kayo para hindi siya makahalata. Baka mamaya kung anong gawin niya. Saway ni Banong. Hindi nito naiwasang kabahan sa kilos ng matandang dati na may hindi ganoon ang itsura. Hindi man aminin, nakararamdam din ito ng kilabot. Ipinanganak ito at nagkaisip sa mas liblib na probinsya, kaya kahit matagal nang namamalagi sa Barangay Payapa at dito na nagbinata at nagkapamilya, ay hindi pa rin nawawala ang paniniwalang sinauna. Ang mga magulang ng batang nawawala ay bahagyaring natigilan. Hindi man naniniwala sa mangkukulam at aswang, ay kinabahan na rin sa matandang sabukot ang mahabang buhok. Mahahaba ang maruruming kuko sa kamay at paa. Itim ang damit na suot at nanlalalim ang nakadilat na mga mata. Walang pinagkaiba sa taong grasang naglipana sa kalsada.
kakaiba lang. May kung ano sa aura ng matandang pinagmamasdan. Aurang naghahatid sa kanila ng di maipaliwanag na kaba. Magandang umaga ho, Nana Lucia. Kumusta ho kayo? Nakangiting bati ni Bano. Nagbigay galang din ang mga kasama nito bagaman kinakabahan. Waring nagpapasintabi sa engkantong hindi nakikita. Lalo namang nandilat ang mga mata ni Nana Lucia. Nakaharap man sa mga dumating, ang itim ng mga matay sa sulok na kapaling. Hindi nalingid sa magkakapitbahay ang bagay na iyon. Nagkatinginan sila at halos sabay-sabay pumaling sa tinitignan ng matanda. Lalong tumibay ang hinala nila na may kinalaman nga si Nana Lucia sa pagkawala ng bata. At naroon ito sa balon, gaya ng naiisip nila. Sumenyas si Banong ayon sa napag-usapan kani-kanina. Ang pinakamatanda sa kanila ay lalapit at makikipag-usap kay Nana Lucia, habang ang iba naman ay pasimpleng mag-iikot upang maghanap. Dahil sa ikinilos ni Nana Lucia, ang balon ang napagtuunan nila ng pansin. Hindi nakaila sa kanila ang pagkabalisa ni Nana Lucia at ang patagong pagsulyap sa bahaging iyon ng daang putol. May dala kaming pagkain at ilang prutas, Nana Lucia, panimulang sabi ng lumapit. Nakasunod naman dito ang dalawang binatilyo. Tinignan ni Nana Lucia ang dalawang supot na iniaabot sa kanya ng isa sa binatilyo. Ngunit, hindi tumitinag upang abutin. Ipapasok ko na ho ito sa loob, Nana Lucia. Hindi na naghintay ng sagot ang binatilyo. Agad nang tumalikod at nagmamadaling naglakad palayo. Dumiretso sa pintuan ng kubo at dali-daling pumasok. Napahakbang si Nana Lucia matapos magitla. Napaungol kasabay ng madalas na pag-iling. Maagap siyang pinigilan ng isa pang binatilyo at hinawakan sa braso. Iginiyang maupo sa isang bangkito. Kasama iyon sa plano. Ang pasukin ang loob ng kanyang kubo at tingnan kung ang hinahanap ay naroon sa loob. Wala nang nagawa si Nana Lucia. Matigas ang katawang naupo na lamang at palihim na sinusulyapan ang mga lalaking nagpapalakad-lakad sa kanyang bakuran. Sinikap niyang kontrolin ang kabang nararamdaman. Iniwasan ang pagsulyap sa punong bayabas. Naigtad siya nang makitang nilapitan ng 4 na lalaki at ng isang babae ang kanilang balon. Napatayo siya nang simula ng mga itong alisin ang mga nakadagan sa yero. May hinahanap lang ang mag-asawang Marcel, Nana Lucia. Huwag ho kayong mag-alala. Ibabalik din nila ang takip sa balon pagkatapos. May nagawi bang bata dito sa bakuran nyo? Nalisik ang mga mata ni Nana Lucia. Palipat-lipat ang tingin sa kumakausap at sa kinaroroonan ng mga nakikialam sa balong wala na ang takip. Nagkatinginan ng dumungaw sa balon matapos makita ang nasa ilalim. Tigil naman ang hininga ni Nana Lucia habang kuyom ang mga palad
na nakakapit sa laylayan ng saya. Ang nagtatanong na tingin ng kausap ni Nana Lucia ay sinagot ng mga kasama nito sa pamamagitan ng marahang pag-iling. Umiling din ang binatilyong nanggaling sa loob ng kubo. Napabuntong hininga ang Ali dahil nabigo sa inaasahan. Habang si Nana Lucia naman ay tila nabunutan ng bara sa lalamunan. Matapos humingi ng dispensa sa abalang nagawa, nagpaalam na ang kaanak ng bata, 10 ng mga kasamang kapitbahay. Habang naglalakad palabas sa daang putol, iba ang kutob ko kay Nana Lucia. May itinatago siya kaya ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita niya tayo. Halatang gusto niya tayong pigilan. Nakita niyo naman ang reaksyon niya nang tignan natin yung balon kanina. Pero wala naman tayong nakita sa loob ng balon, di ba? Ang inaasahan nga natin kahit patay na bata, makikita natin dun eh. Pero wala naman. Wala rin sa likod ng bahay at saka dun sa loob ng kubo. Walang palatandaan kahit ano. Oo nga. Pero pwedeng ginamitan lang tayo ni Nana Lucia ng agimat niya, ng tagabulag. Ano ang gagawin namin? Ipapabarangay ba namin siya? Huwag na muna. Pero babanggitin ko na rin sa mga kasamahan kong tanod pag duty ko. Kung ako sa inyo, ang maigi, mabantayan ang kilos ni Nana Lucia. Paano? Mamanman na natin siya. Sa balon na iniwan nila, unti-unting bumulwak ang tubig. Animo nakasalang sa inaapuyang kalan. Sa tabi noon ay naroon si Nana Lucia, nakaluhod, nakapikit, habang umuusal ng taimtim na panalangin. Ang magkabilang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid. Bigla siyang dumilat nang may maramdaman. Aniya, habang ang mga matay tumitirik, ang 2 bilog na itim ay naglaho at naging puro puti. Ilang sandali pa ay nagbalik siya sa normal. Tumayo. Sinilip ang loob ng balon at saka tumanaw sa malayo. Samantala, hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, Banong. Huwag mong papaniwalain ang mga kapitbahay sa mga kasinungalingan mo. Huwag kang gumawa ng kwentong mailihis lang ang lahat. Magpakatotoo ka. Ikaw ang higit na nakaalam ng katotohanan. Alam mo kung ano ang nangyari sa Daang Kalabaw noong nakaraang taon, noong nakaraang Pasko. Alam mo kung ano ang sinapit ni Japrosing! Putol ni Banong sa sinasabi ng tiyahin. Kinakabahan itong luminga sa paligid. Nagbuga ito ng hangin at matuling nilapitan ng aling nakapanungaw sa bintana. Tapos na yun, Chang. Kalimutan niyo na. Saka pwede ba? Muli itong tumingin sa paligid bago ipinagpatuloy ang paanas na pagsasalita. Ingatan niyo naman ang bunganga niyo, Chang. Baka mamaya may makarinig sa mga sinasabi niyo. Tapos na. Nagkakamali ka. Ngayon pa lang siya nagsisimula. Marami ang madadamay sa gagawin niyang paniningil. Kaya habang may panahon pa, ano bang pinagsasasabi niyo, Chang? Pambihira naman. Kainom na ba kayo ng gamot niyo? Gabi na ho eh. Una lang kayo sa higaan. Magpahinga na ho kayo. Matulog na. Pag-iiba ni Banong sa usapan. Hinawakan nito ang tiyahin at iginiya palayo sa bintana. Hindi ka ba natatakot?
Nakakatulog ka pa ba ng mahimbing? Lahat ng pagkakautang ay sinisingil, Batong. Hindi ka man nagbayad sa batas. Hindi ka naman patatahimikin ang iyong budhi. Matakot ka sa Diyos. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo sa kanilang maglola. Tigilan mo na si Nana Lucia. Nayayamot nang tumalikod si Banong at iniwan ang tiyahing nagsasalita pa. Dinampot nito ang flashlight at isinabit sa sinturera ng pantalon. Isinuot ang itim na jacket at saka padabog na pumanaog. Habang naglalakad patungo sa bukana ng daang kalabaw, patungo sa mga kasamang naghihintay, matuling nagbalik sa kanyang alaala ang nangyari, ang nakaraan. Gabi. Ang grupo nila ang naka-duty kung saan siya ang leader. Naiihi siya, kaya nagpaalam sa mga kasamang rumoronda at naghanap ng maiihian. Kasalukuyan siyang umiihi nang makitang nagtatakbuhan ang dalawang bata. Tatanungin sana niya kung saan galing at bakit hindi kasama ang anak niya. Ngunit nakalayo agad ang mga ito. Naisip niyang baka nauna nang umuwi si Minggoy. Tapos na siyang umihi at naiayos na ang sarili nang makita ang pagpulas ng anak. Galing sa daang kalabaw na pinanggalingan din ng dalawang batang nagtakbuhan. Tinapatan niya ito ng liwanag mula sa hawak na flashlight. Minggoy, bakit ganyan ang itsura mo? Natigilan ng anak niya at nag-iwas agad ng paningin. Mabilis niya itong nilapitan at muling tinanong. Hindi ito nakakibo, maputlang maputla at nangangatog ang buong katawan. Anong nangyari sa'yo? Nakita ko yung mga kaibigan mo nagtatatakbo. Anong problema? May ginawa na naman ba kayong kalokohan? Di ba binalaan na kita? Pinaiiwas kita sa gulo. Ano ang... Hindi niya naituloy ang pagsasalita nang mapansin ang suot nitong damit. Kinabahan agad siya. May tilamsik iyon ng dugo at nawala sa tamang porma. Palatandaang napasabak na naman sa away. Sa hindi pangkaraniwang away. Itay. Nabubulol nitong sabi habang nililingon ng pinanggalingan. Hindi ko sinasadya. Tulungan mo ako, Tay. Si Bito. Naipaling niya ang paningin sa tinitignan ng anak. Otomatiko siyang napahakbang patungo sa itinuturo nito. Nanlambot ang kanyang mga tuhod nang makita ang apo ni Nana Lucia, duguan ang ulo at nakahandusay sa lupa. Diyos ko, Minggoy, ano itong ginawa mo? Nangangatog ang tinig. Ikinuwento ni Minggoy ang lahat ng nangyari. Nandidilat ang mga mata. Takot na takot. Pumapatak ang luha ngunit walang nililikhang tunog. Ikinatuwa niya nang sabihin nitong hindi alam ng dalawang batang kaibigan ang sinapit ni Bitoy. Luminga siya sa paligid. Inalam kung may ibang taong naroon bukod sa kanilang dalawa. Isang maitim na balak ang kumislap sa kanyang utak. Ang tanging paraang pwedeng gamitin upang burahin ang anumang ebidensyang ikapapahamak ng anak niya. Madilim sa bahaging iyon ng kanilang barangay.
Bukod sa mga damo at halamang matataas, maraming punong tumatabing sa kinaroroonan nila. Malalim na buntong hininga ang pinawalan niya mula sa nanunuyong lalamunan at saka binuo sa loob ang mapanganib na pasya. Umuwi ka na. Ako na ang bahala rito. Wala kang pagsasabihan sa nangyari. Sa bahay na tayo mag-uusap. Sige na, umuwi ka na. Tumalima si Minggoy sa mariiniyang utos. Patalikod na ito nang maisip niya ang mga tanod na kasama. Tinawag niya ang anak at mahigpit na binilinan. Doon ka dumaan sa likod bahay ni Mang Armin. Pagdating mo sa atin, hubarin mo agad yung damit mo. Linisan mong maigi ang katawan mo. Siguraduhin mong malinis. Sa silong natin may pugaran ng manok. Doon mo muna itago yung damit mo. Pagkatapos, pumanik ka na at matulog. Ako na ang bahala pag uwi ko. Naiintindihan mo ba ako? Nahihintakutang tumango si Minggoy at saka nagsimulang maglakad palayo. Dumiretso ka na! Ano pa ba ginagawa mo? Umuwi ka na! Galit niyang utos nang makitang palingon-lingon pa ito sa kapwa batang nakabulagta. Nang malayo na ang anak, ibinaling na niya ang atensyon kay Bitoy habang binibigyan ng katwiran ang ginawa ng anak. Hindi niya rin ito ginusto. Alam ko yon. Hindi niya sinadyang nangyari. Kahit matigas ang ulo ni Minggoy, hindi niya kayang pumatay ng tao. Kailangan kong gumawa ng paraan. Bilang ama, kailangan ko itong gawin para hindi masira ang buhay niya. Handa na siya sa gagawin nang gulantangin ng isang tinig ng kanyang tiya Prosing. Kung pagbabasehan ang sindak sa itsura nito, kanina pa ito naroroon at nakikinig. Ano pang hinihintay mo, Banong? Humingi ka ng tulong sa mga kasamahan mong tanod para madala siya sa ospital. Baka kung ano mangyari sa kanya. Dalian mo. Pupuntahan ko si Nana Lucia para Tumigil ka, Chang! Hindi ba kayo nag-iisip? Hindi ba kayo nag-aalala kay Minggoy? Sa pwedeng mangyari sa kanya, mapapahamak ang apo niyo. Makukulong ang anak ko. Banong, wala kayong nakita. Wala kayong alam. Ako nang bahala rito. Umuwi na kayo. Sundan niyo na si Minggoy. Umuwi na rin kayo. Matulog na kayo. Nakita niya ang pag-iling ng tiyahin. Pinakiusapan niya ito, kinumbinsi upang manahimik. Tinakot sa maaaring sapitin ng anak niya. Sa sasapitin ng kanilang buong pamilya kung ang gusto nito ang kanyang susundin. Hindi na ito nakapagsalita. Hindi na nagpilit pa bagaman nakalarawan sa mukha ang mariing pagtutol. Palipat-lipat na lang ang tingin sa kanya at kay Bitoy. Maluha-luha itong umiiling at nakanganga na waring sumasagap ng hangin. Tinalikuran na niya ang tiyahin. Kailangan niyang magmadali. Kung magtatagal pa, baka may magawi sa kinaroroonan nila. Binuhat niya ang nakalungay-ngay na katawan ni Bitoy at dali-daling ipinasok sa daang kalabaw. Binagtas niya ang madilim na bukid, tuloy-tuloy sa bandang dulo ng daang putol, patungo sa balon. Nagsinungaling siya sa mga kasamang tanod nang magtanong kung bakit hindi siya agad nakabalik. Sinabi niyang kumukulo ang kanyang tiyan at inuna ang pagdumi. Nakitawa siya sa biruan ng mga ito. Nagpanggap siyang walang kakaibang nangyari. Ginamit niyang dahilan ng malamig na hanging dala ng Kapaskuhan, kung kaya bahagyang nangangatog ang kanyang katawan at ang tinig.
Inabala niya ang sarili sa paggawa ng ulat at pagbabasa ng record book upang makaiwas sa mga kasama. Bahagyang humupa ang panlalambot ng kanyang mga tuhod at pumirmis ang paghinga nang mapaglubag ang buti sa pangangatwirang isinaksak niya sa utak. Tama ang ginawa niya. Tama lang na unawain niya ang anak niya. Tamang tulungan ng ama ang anak, anuman ang naging pagkakamali at pagkakasala. Tama ang naging pasya niya. Tama siya. Nang sumulpot si Nana Lucia sa outpost at ipaalam sa kanila ang pagkawala ng apo, ay handa na siya sa gagawin. Nagmaang-maangan siya sa harapan ng matanda. Nagpanggap na nagmamalasakit at porsigidong hanapin ang batang hindi nito matagpuan. Siya ang namuno sa paghahanap sa taliwas na lugar na kinaroroonan ng batang may kapansanan. Sinadya niyang patagalin ang patrol sa lansangan upang pahabain ang oras ng pamamalagi nila sa lugar na hindi ito matatagpuan. Upang siguruhin sa pagpunta nila sa daang kalabaw para maghanap ay hindi na nakasisigaw si Bitoy. Hindi na nakahihingi ng tulong at nagpapasaklolo. Inaksayan niya ang oras upang masigurong hindi na ito humihinga. Wala nang makapagtuturo sa anak niya. Hindi na ito makapagbibigay ng salaysay sa nangyari. Wala na siyang dapat alalahanin. Makakaligtas ang anak niya. Makakaligtas siya. At ganoon nga ang nangyari. Walang Bitoy na natagpuan. Nang matapos ang duty ay agad siyang umuwi. Hating gabi na ngunit nadatnan pa niyang gising ang kanyang tiyahin. Nakaluhod sa harapan ng altar, umiiyak habang nagdarasal. Nagtatanong man ang kanyang asaway, matipid niyang sinasagot kung ano-ano ang dinadahilan niya sa ikinikilos nito. Naging matamlay ang tiyahin niya. Tamilmil kumain at nagkukulong na lang sa loob ng kanilang bahay. Nakatanaw sa malayo at bigla na lang iiyak. Nadamay ito sa kanilang mag-ama. Ang panguusig ng konsensya ay hindi nito kinaya hanggang sa atakihin. Malaking halaga ang kailangan. Hindi niya alam kung saan maghahagilap ng pera o kung kanino mangungutang. Habang inuubos ang isang boteng gin, si Nana Lucia ang pumasok sa kanyang isip. 2 ibon sa isang putok. Mawawala na sa barangay nila ang matanda. Maisasalba pa niya ang buhay ng kanyang tiyahin. Kaya ng gabing iyon, pinasok niya ang kubo at hinanap ang titulo ng lupa nito. Sa tulong ng malayong kamag-anak na bihasa sa paggawa ng iligal, naibenta ang lupang hindi sa kanila. Naisip niyang kung walang matitirhan si Nana Lucia, mawawala na ito sa barangay nila. Ngunit, hindi ganoon ang nangyari. Nanatili ito sa kubong sinubukan pa niyang sunugin at ngayon ngay, inabutan pa uli ng Paskong paparating. Ayos na sana kung hindi nawala ang anak ng kapitbahay nila. Kung hindi nagsimulang kumilos ng kakaiba ang tiyahin niya. Natatakot siya sa ginagawa nito. Inuungkat na naman ang tungkol sa nangyari kay Bitoy. Binabanggit na naman ang pangyayaring pinipilit niyang kalimutan. Tumatakas na naman ito at nagtutungo sa daang kalabaw. Nag-aalala siyang baka kausapin nito si Nana Lucia na baka ito naman ang mawala at hindi na matagpuan. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinawalan matapos maalala ang mga nangyari.
Wala na tayong magagawa, Chang. Hindi na mabubuhay ang patay. Wala na si Bitoy. Kaya kailangang mawala na rin si Nana Lucia upang manatiling lihim ang lahat. Makakalimot rin kayo ni Minggoy. Mawawala rin ang takot nyo. At mangyayari lang yun kung hindi nyo na makikita si Nana Lucia. Wala nang ibang paraan, Tiang. Narito na to. Uli na para itigil pa. Para sa kinabukasan ng mga anak ko. Para sa katahimikan nating lahat. Kailangan ko tong gawin. Bulong niya habang palapit sa bukana ng daang kalabaw kung saan naghihintay ang dalawa niyang kasama. Sanayin niyo na ang mga mata niyo sa dilim dahil hindi natin pwedeng buksan ang mga dala nating lente dyan sa loob. Makikita agad tayo ng matanda. Utos niya. Ganun nga ang ginawa nilang tatlo at saka buong ingat na pinasok ang daang kalabaw. Mamanmanan nila si Nana Lucia gaya ng napagkasunduan nila ng mga kamag-anak ng batang nawawala. Samantala, nakahiga na si Nana Lucia. Tuwid na tuwid ang katawang, animo banig na nakalatag sa sahig. Nakapatong sa noo ang isang braso. Nakapikit. Subalit walang makapagsasabi kung siya ba ay natutulog o nananatiling gising. Gumalaw ang lalamunan niya nang lunukin ang sariling laway. Sumabay sa paggalaw ang magkabila niyang tenga. Maya-maya pa'y iminulat niya ang mga mata at mabilis na bumangon. Mamamatay ang sinumang mga ngahas pasukin ang kanyang bakuran. Sa pinagkukublihan ni Banong. Si Nana Lucia! Ayun si Nana Lucia! Sinaway agad ni Banong ang kasama. Maagap na hinawakan sa batok at iginiya sa pagyuko. Nang makitang pumaling sa gawin nila ang matandang nakatayo sa pintuang nabuksan. Maingat silang sumilip sa mga talahib na nasa harapan pagkaraan ng ilang sandali. Pigil ang kanilang paghinga nang makitang palakad-lakad ito sa paligid ng kubo. Nagkatinginan silang magkakasama nang huminto ito sa tabi ng balon. Maya-maya pa'y dahan-dahang naglakad palapit sa punong bayabas at sa daang putol naman tumayo. Iginagala nito ang paningin sa bukid. Sa pilapil. Sa madilim na langit. At sa mga talahib. Naigtad sila ng humakbang ito patungo sa kinaroroonan nila. Hindi man nakikita ang mukha ng matanda, sapat na ang nakakikilabot nitong anyo upang sumigid ang takot sa kanilang laman at buto.
ang hagupit ng siit na inihahampas nito sa hangin ay nagpapahiwatig ng kaparusahang malupit.